Sino-sino nga ba ang hahanapan ng Affidavit of Support and Guarantee? And sino-sino nga ba ang hindi na hahanapan ng Affidavit of Support sa Philippine Immigration? Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. Nakakatanggap po ako ng mga questions, pare-parehong questions. So sasagutin po natin yung mga questions nila sa video na to. Disclaimer lang po, hindi po ako nagtatrabaho sa Philippine Immigration. And sinishare ko lang po talaga yung mga experiences ng kababayan natin and also yung experience ko. So, nagbe-base lang po ako doon. Meron po akong 6 clients, I think, na nakapag-flight na successfully. And yung 5 ay bound for Germany and yung isa naman ay bound for Sweden. Silang lahat po ay sponsored travel, meaning meron po silang sponsor. And ang nangyari po sa flight nila, yung 5 na bound for Germany ay hindi po sila hinanapan ng Affidavit of Support and Guarantee. And yung isa naman na bound for Sweden, so chinek talaga yung Affidavit of Support and Guarantee niya dahil yung purpose of travel niya ay to meet her foreign national boyfriend for the first time. So, first time niyang i-meet yung partner niya, kaya naman chinek talaga yung Affidavit of Support and Guarantee niya. Pero yung iba kong clients na hindi na hinanapan ng Affidavit of Support, hindi po yun first meeting to reunite na with their partners. So, kaya hindi sila nagka-problema dahil hindi naman yun siya first meeting. So, ngayon, isa-isahin ko po yung mga rason na posibleng hahanapan ng Affidavit of Support sa Philippine Immigration. So first, kapag sponsored yung travel natin, meaning kapag meron po tayong sponsor, kapag hindi tayo yung gagastos ng travel natin, hindi tayo yung bumili ng ticket, and doon tayo magi-stay sa host natin or sa kakilala natin or sa sponsor natin, so posible po nahahanapan tayo ng Affidavit of Support and Guarantee. Number 2, kapag bound for red flag countries tayo. Kapag yung destination natin ay sa red flag countries sa Philippine Immigration, possible po na hahanapan tayo ng Affidavit of Support kapag sponsored yung travel natin. So, ano-ano ba yung mga countries na red flag sa Philippine Immigration? First ay yung Dubai. Kapag sa Dubai po yung destination nyo and meron kayong sponsor, then posible na hahanapan po kayo ng Affidavit of Support and Guarantee. And not only Dubai, also kapag yung destination natin ay sa mga visa-free country or sa mga country na hindi na kailangan ng visa. Like for example, sa Hong Kong, Singapore, Thailand, sa mga Southeast Asian country, kapag sponsored yung travel natin and doon yung destination natin, possible na hahanapan po tayo ng Affidavit of Support and Guarantee. Number 3 ay kapag unemployed po tayo. Wala tayong source of income. Kapag hindi natin ma-establish sa Philippine Immigration yung financial capacity natin, then posible po na hahanapan tayo ng Affidavit of Support and Guarantee. Number 4, kapag first meeting sa sponsor or sa karelasyon or sa friends or kung sino pa man yung gusto nyong i-meet sa ibang bansa for the first time, posible po na maghahanap ng Affidavit of Support ang Philippine Immigration kapag sponsored yung travel. Number 5, kapag short-term visa yung hawak natin, like tourist visa, visit visa, kapag magstay tayo sa ibang bansa 3 months below. And then sponsored yung travel natin, then posible po nahahanapan tayo ng Affidavit of Support and Guarantee. So ngayon, sino-sino naman yung mga posible na hindi nahahanapan ng Affidavit of Support and Guarantee sa Philippine Immigration? Number 1, kapag bound for Europe po tayo or any countries na kailangan ng visa.
yung mga countries na pahirapan na makakuha ng visa. Like for example, sa Europe, US, Australia, Canada, etc. Yung mga countries na sobrang hirap ma-approve yung visa application. So alam na po ng immigration kung ano-ano yung mga countries na hindi talaga tayo basta-basta makakakuha ng visa kapag hindi kumpleto yung requirements natin. Or kapag hindi tayo qualified na ma-approve yung visa application natin, so alam na po ng immigration kung ano-anong mga countries na yon. So kapag doon po yung destination natin and sponsored yung travel natin, possible po na hindi na maghahanap ng affidavit of support ang immigration. Pero syempre, kasi hindi ko naman sure talaga sa case nyo kung hahanapan ba kayo or hindi, so mas okay na rin talaga na mag-provide kayo or maghanda kayo ng affidavit of support sakaling hanapan kayo, then meron kayong maipakita sa Philippine Immigration. Kasi, again, case by case pa rin po talaga sa immigration. Pero, sa nakikita ko kasi based sa experiences ng mga kababayan natin, lalo na doon sa clients ko, na naghanda pa nga sila ng affidavit of support pero hindi talaga hinanap sa kanila, bound for Europe, and also yung iba din na nagko-comment and nagme-message sa akin na hindi na daw sila hinanapan ng affidavit of support, usually bound for US, also bound for Canada, bound for Australia, hindi na sila hinanapan ng affidavit of support. So, case by case pa rin po talaga. And number 2, posible po na hindi na kayo hahanapan ng affidavit of support kapag first degree relative yung sponsor niyo. Yung first degree relative, yun po yung mga asawa, anak, and parents. So kapag belong po doon yung sponsor niyo, posible po na hindi na kayo hahanapan ng affidavit of support and guarantee. But meron po tayong pero kapag yung destination nyo ay sa red flag countries like Dubai or UAE or sa non-visa country or visa-free country yung pupuntahan nyo, posible pa rin pong maghahanap, but siguro baka makonsider. So, hindi ko pa rin talaga sure. Kaya naman mas okay pa rin talaga na maghanda kayo ng affidavit of support kapag sponsored yung travel natin. Pero meron kasing mga nagko-comment sa akin na sa mga videos ko na parents nila yung sponsor or anak nila yung sponsor or asawa nila yung sponsor, hindi na sila hinanapan ng affidavit of support and guarantee. Number 3, possible na hindi ka hahanapan ng affidavit of support kapag employed ka po sa Pilipinas or self-employed, meron kang business, kaya mong i-establish yung financial capacity mo to travel, na kaya mong suportahan yung sarili mo financially sa travel mo. So, possible po na hindi ka nahahanapan pa ng affidavit of support and guarantee. So, kapag i-declare mo na meron kang trabaho, meron kang business, ganun, of course, possible po na maghahanap ang immigration ng proof na totoo yung dineclare mo. So, kapag sasabihin mong employed ka, mag-prepare ka ng certificate of employment, company ID, ganun, salary slips. And kapag meron ka namang business, so yung business registration mo, so to prove your financial capacity, maghanda na rin kayo ng bank statements or bank certificate. And number 4, posible po na hindi tayo hahanapan ng affidavit of support kapag long-term yung visa natin. Like for example, family reunification visa, fiancé or marriage visa, or kapag meron na tayong permanent residency, or meron na tayong permanent resident permit, kapag magstay tayo sa ibang bansa ng 6 months longer, hindi na po tayo hahanapan ng affidavit of support and guarantee. So marami pong nag-message sa akin na na-offload po sila bound for Dubai or UAE, and yung reason talaga, yung main reason or yung main document na hinanap sa kanila ay affidavit of support and guarantee. Ngayon, ang problema, for example, kasi 'di ba sa UAE, sa Philippine Embassy sa Dubai ay
mag-i-issue lang po sila ng affidavit of support and guarantee kapag first up to second degree ata yung ini-issuehan nila ng affidavit of support. And now kapag for example nasa third degree or fourth degree na yung relative, yung sponsor nyo sa Dubai, then hindi kayo mai-issuehan, hindi sila mai-issuehan ng affidavit of support. So yun yung problema ngayon ng iba na hindi makapag-provide ng affidavit of support. So ang mangyayari po kasi niyan, the same doon sa, 'di ba, sa news dati na 2 times siyang na-offload dahil nga hinanapan siya ng affidavit of support and guarantee. And sa second time na flight niya, na-offload pa rin siya kahit na nag-provide na siya ng bank statements niya dahil siya naman daw ang bumili ng ticket. Pero in-offload po pa rin siya dahil nga hinanapan talaga siya ng affidavit of support and guarantee. So yun nga sinasabi ko sa inyo na kapag red flag, ang Dubai po ay number 1 na red flag country sa Philippine immigration. Kaya kapag mag-travel po kayo doon na wala kayong financial capacity, hindi nyo ma-establish yung financial capacity nyo sa Pilipinas, maghahanap po talaga sila ng affidavit of support and guarantee. Alam nyo ba bakit? Dahil marami pong nagtuturist, sinasabi na magtuturist daw doon sa Dubai pero hindi na sila umuuwi sa Pilipinas. Nag-TNT na po sila sa Dubai. So yun po yung iniiwasan ng Philippine immigration. Kaya naman wala talaga tayong magagawa kapag hinanapan tayo ng affidavit of support and bound for Dubai tayo, dapat ay makomply niyo po yung affidavit of support and guarantee. Yun yung parang sad na reality kapag sa Dubai, yung destination natin. Kahit hindi sa Dubai, kahit sa ibang country na ayun nga na-mention ko kanina, yung mga hindi na kailangan ng visa, kapag doon po yung destination nyo and then sponsored yung travel nyo or hindi nyo ma-establish yung financial capacity nyo to travel, possible na maghahanap po talaga ng affidavit of support ang Philippine immigration. So now, for example, hindi nyo ma-provide ang affidavit of support and guarantee. Ano-ano ba yung mga alternative documents na pwede nyong i-prepare? So yung alternative po, kapag meron po kayong sponsor pero walang affidavit of support, pwede po kayong mag-provide ng bank statements or bank certificate ng sponsor nyo, certificate of employment nila or overseas employment certificate kapag OFW po yung sponsor nyo, invitation letter or sponsorship letter na may pirma po ng sponsor and pwede nyo rin pong ipa-authenticate or ipa-notarize, and proof of relationship nyo sa sponsor. So yun po yung mga alternative documents. But again, hindi ko pa rin po mag-guarantee kung tatanggapin ba yun ng Philippine immigration. Magdedepende na lang po talaga yun sa inyo kapag ma-prove nyo sa kanila na may gagastos sa travel nyo and kapag ma-prove nyo sa kanila na uuwi pa talaga kayo sa Pilipinas. Kung ano yung purpose ng travel nyo, yun lang talaga yung gagawin nyo doon sa ibang bansa. So kapag ma-prove nyo yun sa kanila, then possible na ma-consider nila kayo. So, ayun nga, mahirap kasi kailangan natin bumili ng ticket, ganun, and then hindi tayo sure kung i-allow ba tayo ng immigration na makaalis. Pero hindi rin kasi natin malalaman kapag hindi natin itatry. So kapag, for example, na-offload ulit tayo, ganun, meaning yung pagtuturist ay hindi talaga para sa atin. So kung nagbabalak kayo na magtrabaho sa ibang bansa, mag-apply po kayo in a legal way. Kumuha kayo ng working visa and yun na. Possible na makapag-flight kayo kahit meron na kayong offload record. Kapag mag-flight kayo na tugma na yung requirements nyo sa purpose of travel, like for example, mag-work kayo and then meron kayong working visa, then hindi kayo magkakaproblema sa Philippine immigration kahit na meron na kayong offload record. Yun lang naman talaga ang gusto ng Philippine immigration, na dapat legal na proseso.
Kung magtatrabaho kayo sa ibang bansa, then dapat meron tayong working visa. Kung magtuturist lang tayo, dapat make sure na magtutour lang talaga tayo doon sa ibang bansa. Ganun lang. So for example naman, na-offload kayo bound for Dubai, and then gusto nyong mag-travel ulit pero sa ibang country na, posible po na ma-question pa rin kayo. Kasi makikita yun ng record nila na bound for Dubai kayo and then na-offload, and titignan nila yung reason ng offload nyo, meron kayong sponsor, ganun, makikita, matitrace nila. So, possible pa rin na ma-question, bakit doon kayo, bakit hindi nasa Dubai? So, advanced yan sila mag-isip. Iisipin nila na baka mag-cross country kayo from doon sa country na yun to Dubai. Ganon, mga possibilities. Possible kasi yun siya na gagawin nyo, lalo na kapag meron na kayong record na doon talaga yung first destination nyo sana pero na-offload kayo. So ayun po, kung sa tingin nyo po nakatulong po itong videos, kung sa tingin nyo po nakatulong itong channel ko, mag-subscribe po kayo, and huwag nyo pong kalimutang i-click yung notification bell para ma-notify po kayo sa upcoming videos na gagawin ko. And if meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!